At good morning sa inyo lahat nakikinig sa atin message, no? So, ang topic ko natin is about ating complete ni God. God, no? Parte sa God, parte sa health, parte sa money. Para maging maligaya tayo sa buhay natin. Kaya alam na natin kung anong gawin natin dito sa earth na napaka-easy lang pala ng buhay natin kung nalaman natin ang mga menu na i-apply natin sa buhay natin, no? Kaya ito ang ating gawin, no? Kung sa bagay, hindi na ito bago sa atin at hindi na ito ano na natin, no? Na message natin ito o na-suggest ko na ito sa inyo, no? Ito ang gawin natin. Ang sa ating ang in-apply ko sa inyo na sundin nyo at i-apply nyo sa buhay nyo kay epektibo. Kaya na-apply ko na sa buhay ko, ngayon maligaya na ako kay nalaman ko na ang sekreto kung anong gawin sa buhay dito sa earth na ng buhay mo na makadali lang at naka-efektibo pa, no? Na ma-solve ang problem mo, mapaligaya ka. Kaya dito mo itong ang gawin natin, no? Na ang una natin ang ating formula na ibinigay ko sa inyo, yan ang sikreto ko, pero na-share ko sa inyo para kayo, hindi lang ako ang maging maligaya, kundi lahat tayo na nakatira dito sa earth, maligaya. Kaya ito man lang pala ang solusyon. Napakadali para sa ating buhay ang ating bantayan. Nandiyan sa ating God, no? Finish na tayo dan, kung hindi ba sabi na alam nyo na may taning sa buhay, kung pagka birthday natin ay may date tayo kung saan ng birthday, no? At saka tayo may date para mawala tayo sa earth. Hindi lang yan, paglabas natin sa nanay natin, may dalawa na tayong nakaschedule ang ating date of death. Kaya ang ating menu na una, para yan, ready na tayo, no? Anytime na pila ng age ko, kag anytime na wala na ko sa earth, anuin ako ng Godfather ko, happy akong sasama, kay ready na ako at alam ko na nasa heaven na ako pupunta. Ano yan? Ito yung ating menu na maka-passport in heaven tayo, no? Yan lang ang ating gawin, no? Na mayroon ng tayo ng pray always, no? First in the morning, pero hindi ako pa ko ng message para sa inyo, kaya unahin natin ito. Kay kahapon ay ko ka-message kay may important ako na transaction doon sa Bacolod na kailangan kay mawala yan. Kaya yan pag uwi namin 4:30 na, hindi na ako maka-message sa inyo. Ngayon na ako makabawi, no? Yan ang ating perfect na natin yan.
Kaya na ang atin rule, napakadali lang. Mag-pray, magbasa Bible, i-apply natin ang Ten Commandments at saka ang magpunta sa church. Kung may group ka na member ka diyan, like sa Catholic namin mga religion, may Legion of Mary, may Servant of the Lord. Kung diyan ka, attend ka sa meeting. At kung may mga ng seminar parte sa God, yan lang ang ating obligasyon. At ang pagbago ng mga behavior natin na hindi pwede sa Ten Commandments. Yan na lang ang ating kailangan. At ang isa na dyan, ang respeto natin sa mga neighbor natin, sa kapwa-tao respeto ang pagmamahal mula sa poor, middle class at rich. Kaya iyan lang ang obligasyon natin. At ang mga behavior na hindi maganda, i-eliminate yan. At saka maliit pang anak natin ay turuan na natin ng good manners and right conduct. Sa makagawa sila ng kasalanan, i-correct na agad. Huwag na itulirar na magnakaw ka. Oo, pwede kayo, wala tayong pera na gastos, pero nakamali ka. Masanay sila magnanakaw. Pagdating ng panahon, ang image nila ng failure na. From father to son to ng mga apo na. Andyan na ang magnanakaw. Mga pamilya ng magnanakaw yan. Mga pamilya ng swindler yan. Yan ang hasta sa huling rasa mo, race mo, yan ang image nila. Kaya nga, maganda ang image ng anak natin na proud sila. Yan ang father ko, napaka bright, ang pait, napaka kung ano, kung hindi, hasta sila, hasta huling lahi mo, napakaganda ng image. Yan, sa God, the Father. Kaya ang Father sa earth, isla din, si God the Father natin, nag-create ng heaven and earth, tayo na napatira niyan, selected tayo, natira dito sa earth. Ang mga father din na mga family ang na-assign sa pag-create ng kanilang family na maging maganda ang image at maging maganda ang buhay, no? Kaya ang mga anak nila pinaaral na professional. Ang pera kung professional ka la ay napakadali. Kaya hanap ka agad ng trabaho, no? Kung saan gusto mo, kay professional ka na. Ang lahat ng pag-aral mo ay may badge ka, no? Pwede ka nang magpa-abroad. Kay yan ang pwedeng matanggap sa labas, ang professional ka, no? Kaya yan ang money ay hindi importante na gagawa tayo ng masama para maging maano ka sa buhay mo, no? Hindi naman mag-rest ka, kundi makait ka lang 3 times a day. Yan, no? Gagawa tayo kahit naawa tayo sa pamilya natin dahil sa ginpaaral natin sila kahit narinig doon na sa atin lecture
na napakadali lang pala. Hindi tayo gagastos ng pera kung magpaaral tayo, kay may free tayo sa government na school from elementary, high school, college. Yan. Magtanong-tanong lang kayo sa mga kung sino ang nakaalam dyan. Kaya, yan ang gawin lang natin, no? Ang behavior natin, baguhin natin. Kay kung mag-aral ka, professional ka, proud ang mga ng parents at family mo. Kaya yan ang ating gawin sa pagparti sa God na mga mabait tayo, no? Hindi, ang lahat ng mga hindi maganda, eliminate yan. Baguhin takbo ng buhay. Kag andyan na sa ating lecture, na kung malaki na, mahirap mo na yan, mapabago pa. Kundi mga anak natin sa maliit, disiplina na. Ang mga hindi maganda, hindi pa konsentin, makipira pa yan. Kay masanay sila, hindi mo na sila mapabago pa. Kaya ang gawin natin, sa maliit, pabaguhin natin para pagdating ng time nila na sila na ang ng mga malaki na sila, ang mga lahi, ang mga tao dito sa earth at ay very good na, no? Hindi na poor, hindi na makasalanan. Kay ang nagpaka-create ng kasalanan ay ang poor. Kung wala kang makain, manakaw ka. Kung wala kang pagkain sa family mo, mangluko ka para makapera ka. Yan ang ginawa mo, pero hindi mo alam. Yan ay may parusa. Kaya kung sa amin may gaba, may balik sa iyo. Kung anong ginawa mo masama sa kapwa mo, ibalik sa iyo, no? Ang pinaka-the best natin na gawin ay respetuhin ang kapwa-tao natin, maging sino man siya. Kay tao siya mo, may damdamin, hindi siya mga animal, gorilla o kung ano, na hindi masaktan maski anong sinabi mo. Yan, maski poor, middle class at mayaman, kapwa mahalin, no? Nang irespetuhin, no? Wan nang masamang salita kay para nang wala kang kaaway. Kung may masaktan ka, hindi mo alam, napikon yan, ito tusukin ang tiyan mo ng knife, didbol ka. O kung may gun siya, ano niya sa'yo, didbol ka sa inalisa ng pulis. Maliit na bagay man lang ang nagsabi lang ng masama na sa kanya sa nagsabi, akala niya hindi yan masama, pero masama sa nakarinig na insulto mo. Kaya yan ang gawin natin para wala tayong kaaway. Ipabayaan mo sila, problema nila, isolve na nila yan. Ang sayo lang, no? At family mo ang obligasyon mo, no? Kaya yan ang gawin natin. Ang image ng ating family father ang assign dyan. Siya ang tulad ng ating Father in Heaven, no? Kay Lord Jesus yan na assign na dito sa atin para matulungan tayo kung ano pa ang gawin natin, no? Sa lahat ng bagay katulad ng mga kasalanan. Huwag mong gawin yan. Sige, patawarin kita, pero huwag mo nang gawin yan uli. Yan si Lord Jesus na yan. At saka mag-heal ng sakit natin. Andyan si Holy Spirit sa atin katawan na magpatotoo dyan. Gawin ko yan. Huwag na akong sinunggaling, huwag na akong magawa ng magnakaw. Kaya gawin ko yan, aking assignment yan, obligasyon ko yan.
i-implement ko yan. Huwag na akong magsabi ng masama sa kapwa ko. Kaya para mahalin niya ako. Kaya yan ang gawin lang natin. Napakadali lang. Kaya napinis na tayo dyan. Naka 100% na tayo dyan. Next na tayo. Punta na tayo sa ating health. Yan ang pinaka-the best na gawin natin sa ating buhay. Bakit? Hindi pa kung wala kang sakit, magtagal ka dito sa earth. Hanggang sa 100 kaguro, kang wala kang sakit, no? Na age, no? Kaya yan ay tayo ang may kasalanan dyan. Kung tayo ang nagpabaya sa sarili natin. Kaya ano ang gawin natin? Question and answer ito, ha? Ako din ang answer, kaya hindi kayo ka-answer sa akin. Ito ang gawin. Huwag natin pabayaan ng sarili natin na pagka-general check-up natin, huli na ang lahat. No? Katulad ng cancer. Ang leader namin sa Servant of the Lord ay may cyst sa bust. Pinabayaan lang lumaki at sumakit at saka pumunta sa doktor. Sabi ng doktor, ang kapatid niya yan, doktor din sa mga bata. Pero ang sabi ng doktor, operahan. Wala siyang magawa, paopera siya. Pag paopera niya, cancer pala. Ang masama kay nagtagal, pag-opera, stage 1, hindi. Okay, paglabas, stage 1 pa lang, pero hindi na hindi, pag-opera ya, sa pa lang ng doktor, analyze, stage 1 pa lang. Pero, nagtagal siya na hindi. Pag sabi ng doktor, operahan agad, hindi siya nagpa-opera. Pag-opera, biopsy, stage 3 na. Ang cancer, asa lang sa stage 4. Hindi na tayo maka-ayo sa cancer. Stage 5, 6, 7, 8, 19 ka na lang mag-atakar sa akin. Hindi na. Kaya dyan lang tayo. May limit sa 5. Kaya ang agapan natin. Ito ang example natin sa ating example natin sa ating medical check-up at palaboratory natin. Na diyan malaman natin sa laboratory kung low ang white blood cell mo o kung may baka pang may diferensya dyan. No? Kaya yan ay kailangan natin ang general check-up at ang laboratory para ang result sa ating blood na nakuha dito malaman kung ano diferensya sa ating yan ang ating kailangan na maka-score, maka 100% tayo. Pagdating ng result ng general check-up mo at pa-laboratory mo ay ng result, maagapan agad. Kay umpisa pa lang yan ang sakit mo. Umpisa pa lang yan. Madali lang gamutin. Pero kung magpa-check up ka dahil sumasakit na at wala ka nang magawa dyan. Kaya hindi na yan hindi na matouch, hindi na kaya nag-over na siya. Nakuha na siya kung sa kung sa hospital, grabe ka na. Antayin mo na lang ang time na wawala ka na dito sa earth. Kaya yan ang rule natin.
na huwag nang isipin ang gastos kay ang kwarta mabalik tayan. Ang buhay ay hindi na maibalik. Kung namatay ka, hindi ka na makabalik sa earth. Doon ka na lang sa nicho at sa cementerio ka na, no? Kaya yan, agapan natin yan. Sa ngayon pa lang, i-apply nyo na sa buhay nyo ang bisan tag every 2 years lang. Kaya gastos man ang 1 year, no? Every 2 years, iipon natin yan ang para sa ating medical check-up. Kung may negosyo tayong mga sari-sari store, 300 para sa check-up ko ito pag 2 years. So, hindi mo na problema yan. Kaya, yan ang obligasyon natin, hindi lang sa God, kundi sa katawan natin, na kailangan i-clear tayo. Wala tayong sakit. Ako, bago pa lang ang sakit o sa makuha na matulungan tayo ng doktor, kaibigan tayo ng isak na gamot na pero sa doktor na specialist ka pumunta para isa lang ang gastos mo. Kaya yan ang gawin natin. At huwag abusuhin ng ating sarili. Huwag sa mga bisyong hindi maganda. Kaya mga friend, yan ang assignment natin sa ating katawan para wala na tayong problema. Mairis na ang dalawa, ang sagad at ang sa health. 100% na tayo dyan, no? Kaya mapunta na tayo ngayon sa pera. Ang sa pera, ano ang mabuti na natin gawin dyan? No, kaya ang ating pera kailangan na wala tayong utang. Kaya kung may utang tayo, wala tayong pera. Ang pera lang sa kamay natin, yan ka lang, touch lang. Pagdating ng mag-singil sa'yo, ibigay na. Di wala na. Kuwan na to, nang blanco na. Kaya yan, ang gawin natin, na andyan lang siya, hindi na siya mawawala. No? Kung mawala lang siya dahil sa pagkain, na yan ang gawin natin. Kaya ang gawin natin sa ngayon ay ang parte sa pera ng atin, ng tapiko, ng pag-usapan natin. Dito tayo, no? Umiwas sa utang, no? Umiwas sa utang. Kaya yan ang gawin natin sa ating pamuhay sa everyday, no? Yan ang gawin natin. Mag-iwas sa utang. Ano ang gawin natin? Una sa lahat, bakit tayo nagkautang? Ano ang ginawa mo? Abusado ka, no? Ano ang ginawa natin? Ito ang ating ginawa, no? Utang tayo kaya hindi tayo kontento sa buhay natin. Yan ang ating kasalanan, no? Okay? Hindi tayo na kontento sa buhay natin, na ang mga hindi natin nagamit, sagad tayo bili. Tago mo lang natin. At sa ulihin, mag-expire na, hindi mo na magamit. Ano ang nangyari kundi sayang ang perang binili mo. Yan ang ating. Bakit tayo nagkaganyan? Nang kailangan natin.
ang mamuhay ng simple para hindi tayo makautang. No? Mamuhay ng simple, no? Yan ang gawin natin. Hindi na mga kung anong mga may salasit ka na dyan, gusto mo maganda, yan, 30,000 na ang salasit. Mawalang 30,000 mo. Yan ang gawin natin. Sa ngayon, to live a simple life. Yan. Kung analisan mo kung ang nabuhay mo ay katulad na walang trabaho, driver lang sa tricycle ang mister mo. Ikaw, kung ano lang ang nakakwasto sa income ng mister mo, dividean sa pagkain, baon ng mga anak, at kung ano lang, no? Yan lang. Hindi na kantento ko na muna. Diyan ka na lang kayo yan. Sa pag-next, pag-negosyo na ng mother, diyan, nang ako naman tayo, mino naman tayo kung anong para sa ano dyan, no? Ano ang solusyon? Ito ang solusyon natin. Ang strategy ay natin, less more, no? Yang ating mga money ibase sa income natin, no? Less sa income natin ang ng money, no? Yan ang simpleng buhay ay buhay na ng payak at walang wala kang bisyo kapag ng simpleng gamit lang, at mga katulad ng mga sa ating babae, iwasan mo ng magmatyong. Sa mga lalaki, umimuyas muna sa barkada mag-inom, ng sigarilyo ng ilan lang, hindi na to cut out to everyday, no? Wag have a simple cellphone. Yan ang cellphone na ibakastos din. Kaya kailangan ang simple lang. Hindi na puro one day cellphone ka lang ng cellphone, no? Ang number 3 natin, have a renewed mind. Magbago ng isip. Kung analisan mo ang everyday na life mo, ang nagpapurba sa akin, ano ba? Ito ba? Huwag ko nang gawin ito, no? Ano ba ang nagtulong sa akin na makapira ko? Ibasi mo. Hindi yan sa magpapur sa iyo ang ipokos, ang atensyon mo, no? Have a renewed mind. I-renew mo ang mind mo. Kung focus ka sa kung saan ka makapira, at ano ba ang mabutok yung gawin ito. Ang pera ko, may kwan pa, may nakuha ko na dyan ang para sa bigas namin at pagkain, baon ng anak ko. May extra pa. Yan, huwag mong sa mag-drink ka, o kung ng smoke. Para may nakalaan pa dyan ang perang na natira, may nakalaan pa dyan na sa mabuti mapunta, katulad ng ipon. Kung makaipon tayo 300 sa income ng tricycle natin, pagdating ng 1 year, ang misis magsari-sari store. Yan, no? Magsari-sari store siya. At yan naman may 300 naman every day na ipunin natin, at
Pagdating ng 100, kung anong negosyo ang pwede sa 100, yan negosyo din. Para tatlo na ang income na ang over sa tricycle na na-assign sa ating pagkain, baon ng mga anak natin. May kung walang natira, diyan na lang ang panggastos sa tricycle, no? Ang dalawa, ang sa ipon natin sa dalawang negosyo, ang diyan na lang. Pag 216 na ang money natin, malaking negosyo na yan. Kung ano na ang iano mo, yan ang taktika natin para tayo makaahon sa kahirapan at hindi na tayo makagawa ng kasalanan. Kaya kailangan natin magnapaw, kailangan natin magpindot kay para makapera tayo, makait tayo 3 times a day at may baon ang anak ko. Pero yan ba ang mali na taktika? Hindi yan maganda. Kundi ang taktikang nasa design nyo, yan ang i-apply nyo. Kaya yan ang exact na gawin mo na paglaki ng anak mo ay daw medyo natuturan mo na sila. Nakita nila na nag-successful pala ang father, mother nila sa technique ng sa family, i-apply nila yan, magka-family sila paglaki nila. Kaya yan, dala na tutor sa kanila, pagturo sa kanila sa pag-ipon at ang mga behavior na good behavior. Pagturo sa kanila, ako, ano ang taktika, maghanap ng pera na sa malinis na paraan. Huwag patamad-tamad sa aral at sa trabaho. Kaya yan ang makatulong sa atin para tayo makaahon sa kahirapan. Kaya tayong lahat na nakatira dito sa bahay, tulong-tulong tayo. Disiplina muna. Mga anak, huwag magabuso. Bibili ng mga gamit na hindi nyo man ang inagustuhan nyo lang, pero hindi nyo man na ginagamit sa buhay nyo. Kaya yan ang ituro sa mga anak, no? If it's not in need, wag na lang bilhin. Ito, nakalagay dito na kundi natin kailangan, wag bilhin. Nagandahan ka lang ng mga baro, pero hindi mo naman ako nagandaan ko yung mga shoes, nag-expire na, hindi ko naman nasuot, kaya sayang perang ginastos ko. Yan ako na nag-example sa sarili ko. Kaya yan, huwag i-apply sa buhay nyo. Na kung hindi nyo pag isuot, huwag na lang bilhin. Nagandaan lang kayo, pero pagdating sa bahay, ang pagit pala, nang isuot ko ito, hindi maganda. Kaya yan na lang sa tabi-tabi. Kaya yan, hindi maganda, no? Bibili ka ng mga appliances ng itong mga sound system. Hindi mo naman napa-andar everyday. Sayang ang pera niyan. Hindi naman siya, kung wala siya, mabuhay naman kayo, no? Kaya pukusan muna ang pagkain, ang gamot, ang baon ng mga anak at ni mister ko nagtrabaho. Yan ang pukusan ng atensyon natin. Huwag ang mga hindi natin kailangan, no? Hindi natin, if it's not in need, huwag na lang bilhin. Kaya ang behavior natin dyan, i-eliminate natin yan. Huwag nang, ang mahal niyan, hindi na. Yan. Pero ang sa ating pagkain para baon ng mga anak, at ni mister kung nagtrabaho, at sa gamot, huwag ipagdamot.
Kay hindi na natin makita yan kung mamatay tayo. Kay yung pinabayaan natin ang sakit natin, kay nang akala mo magastos. Pero why ka hindi mo alam, mas magastos kung ma-hospital ka at mamatay ka. Kaya nga taon sa ngayon, napakamahal na at nitso. Kaya huwag pabayaan ng sarili ha. Nadyan ka patungo sa ospital at sa nitso ka. Yan, maski sa ngayon sa mansyon ka nakatira, pagdating ng panahon na time mo na, sa maliit ka na lang kwarto. Yan ang nitso, no? Kaya huwag natin pabayaan ang sarili natin. Huwag ipadamot ang pera, maski maubos pa. Kay kung marunong ka lang maghanap ng pera at magdita dyan, hindi babalik ang pera at hindi mawala pa. Ang important, cure ka na. Yan ang atin dyan, focus, no? Kaya mga friend, yan ang advice lang natin, ang i-apply natin sa buhay natin para hindi tayo iwas ng Starbucks ng time zone, stop, mga student, money traps, yan ang gawin. Wag no? Wag sa mga walang lairo lang ka sa computer. Ipunin nyo yan. Kaya pagdating ng panahon, may dami ng money mo, no? Na magminta ng gamit na old or garage sales, no? Kung wala naman, hindi naman nakamit yan, ibenta yan para makamani ka at hindi na sa bahay nagtak, no? Linisin ang iyong closet. Yan ang linisin ng closet mo, no? Yan ang huwag na mag soft drink, save. Kung di ka mag soft drink everyday, masave ka 12,000. Yan ang gawin natin, no? Hindi mag-soft drinks everyday, no? Sa 1 week siguro to soft drinks lang, no? Yan ang gawin natin, no? Kaya dito, huwag mag soft drinks, save 12,000. Di ka na ang laki, no? Kay laki, no? May money na tayo na ipon, no? Rason pa? Stop smoking, safe. Baka ang laki. Kung hindi ka mag-smoke, 144,000 ang money mo na ma-save. Di malaki pala ang nagpunta sa smoke. 144,000, aywan ko kung 1 year ito, no? Yan ang wala sa money sa iyo sa walang kabuluhan. No, ganyan, no? That's one, pagin? Give straight home brand full and save your baon. Kung mag-save ka ng baon mo, 36,000 to 48,000 siguro for 1 year ang maipon mo. Di napakalaki, no? Kaya gawin natin to, mga student, gawin natin ito. Tayong mga parents at mga wag mag-soft drinks sa mga anak natin. Yan. Nag-post pa yan ng sakit, no? Kung ma-diabetes ka, ma-dialysis ka, at hindi na mag-cure, mamatay na. Dason, pang gawin natin? Makihit sa ride. Save 50% of your
commute money. Di, may ride ka. Mahirap naman yan kung may mga kapitbahay ka na may sasakyan na papunta sa school, isa lang kayo yung sa school ng anak niya, pwede ka kahit drive, no? Kaya yan, makasave ka, no? 50% masave mo sa baon mo. Kaya ang 50% para sa pagkain mo at mga project na mabili ng sabi ng inyong teacher, kailangan ang karayola bili ka. Kay may money ka, no? Yan ang ating gawin, no? Kaya yan, 50% of your commute money. Yan ang makuan mo ko nang mag-hitch ride ka. Kung may hitch ridean ka kung wala, pamasahe ka gid, no? Humingi na lang ng cash gift from your parent imbes na gamit o damit o gamit. Kung bigyan kayo ng sabi ang parents mo na bilan ka ng damit at bag, kung may duroon ka naman na hindi pa man luma na pwede pa magamit, wag na lang natin at pabigay mo lang money lang gusto ko na kasget. Okay, para maipon mo na yan ang gawin natin para makamani tayo. Kaya yan ang solusyon ng atin na makaalis tayo sa utang at sa pagka-poor, no? Diyan tayo. Learn the secret of being content. Yan ang secret na kailangan natin i-apply sa buhay natin. Na makontento kung ano ka lang. No? Hindi ka na mag-ambisyon na maging millionaire agad. No? Huwag nang huwag nang mag-casino, huwag nang kaya akala mo manalo ka lang always, pero may matalo ka rin, no? Yan, may mga ganyan, mga taktika na akala ng mga tao, makamani sila agad, pero nagkamali ka, kay may balas, buenas tayo. Hindi lang tayo buenas always, na manalo tayo na manalo. Matalo din tayo. Kaya, yan na ilagay sa isipan natin. Huwag gani na, mga katulad ng kasino, mga ibang yan ang gagawin natin, ha? Yung mga bisyo muna, i-eliminate yan. Kaya ang importante, may ipon tayo. Sa dami na ng pera natin, dyan ka na todo ng drink ng alcohol at mang-smoke. Gusto ka na, no? Kaya yan. Ang mga tanong, panggabay. Yan ang bilang ng estudyante, bakit mahirap mamuhay ng simple? Yan ang tanong. Ano sagot mo dyan? Bakit mahirap mamuhay ng simple? Kung barkada ka at saka kung ano ang gusto mong bilhin mo agad, no? Yan. Ang mag-asta kang mayaman at hambog ka, ganyan ang isang sagot dyan. Gising kontento, maging kontento, ang pinakamahirap para sa iyo na disiplina ang magbili ng laruan, damit at
ano kanini, gadget card, no? Yan, ang i-eliminate natin yan kay mahirap, no? Kung ano, meron kang mga gamit na pwedeng ipamigay mo kaya hindi mo na gusto ano pang mga yan na kanino mo ipabigay yan. Yan ang gawin natin, no? Kaya yan ang kung hindi mo na para hindi maabot sa expiration, pamigay mo na kay para ang pamabigyan mo ay magamit ka pa, no? Magnegosyo ka. Yan ang ating solusyon pa na mandi na tayo mangutang, no? Magnegosyo ka, magtatayo ng business. Ano pa? Magnegosyo ng Netsy market. Yan. Yan ang advice sa atin. At ano pa ang iba pa para tayo ay hindi na makapangutang ang mag-negosyo by wholesale and sell retail to your neighbor. Wholesalean mo, bilhan mo. Ito katulad ng sari-sari store. Yan ang example natin. Ang sari-sari store. Yan na lahat. Ipagbili mo, i-retail mo. Ibilin mo yan sa grocery department store. Katulad ng Kaisano na sa imprint namin, yan, bilin mo yan at i-retail mo dito, no? Kay ang mga dito mabili ka ng marami dito, pwede silang makabili ng isang kopi ko brown, no? Na isa lang, no? At iba pang mga kailangan, ng toothpaste o mga pwede sila dito sa store mo. Kaya magnegosyo, magturo ng isang skills, no? Yan, kung marunong ka, magturo ka ng mga katulad na mag-tutor ka sa mga bata. Kung may mga parents na mother, father na nagtrabaho, i-ano sa iyo ang anak at turuan mo, maka-income ka, no? Yan ang gawin mo. Magturo ng isang skills, no? Kaya kung ang katuro mo tutor ka na sa anak ng kapitbahay mo o sinong kakilala mo na tuturan ang anak na nag-aral. Magnegosyo, portaita tayo, magnegosyo, para kumita, no? Yan, magtrabaho na magnegosyo, part-time o freelancer, no? Part-time. Ang freelancer na ito, ikatulad ng may sasakyan na taxi PU, ipa-arkila sa iyo o tricycle. Iyan ang freelancer, no? Kaya drive ka dyan at saka makamani ka na. Magnegosyo, just do it. Kaya mga friend, iyang advice natin, no? Nang always remember who gives you the ability to create wealth. No? Kaya yan ang atin. Yan ang ating gawin sa buhay natin para tayo hindi na makautang. Kaya next na ang ating topic ay utang free na tayo. Sa ngayon, ang buhay natin makontento tayo at ginawa tayo mag-saving. Yan ang ating ginawa, ha?
Kaya mga friends, ang advice natin, dito lang natapos ang ating lecture sa ngayon o ang ating ng tapiko sa ngayon, no? Kaya bukas naman ay baroon naman tayo ay ang itutuloy natin sa bukas iparte na hindi tayo makautang. Kaya makinig kayo. Kaya ito ang napaka ganda na i-apply natin sa buhay natin para tayo ay maging maligaya. Kaya salamat. Thank you sa inyong pakinig lahat, ha? I love you. Sige, dito na lang muna tayo. Stop na tayo.